Hello, good morning. Ito po ang iyong lingkod ulit. This is Nathan Cruz. Good morning sa inyo lahat at ito naman ang ating buhay. Papasok na naman tayo ng ating trabaho. So ang oras natin ngayon is 3 a.m. in the morning. So guys, kung bago ka lang po dito sa channel ko, huwag mong kalimutan i-subscribe at i-click na rin po yung notification bell para update po kayo pag may bago tayong video. Support the Filipino vloggers. So guys, ito na naman nga, biyahe na naman tayo sa kalagitnaan ng kadiliman. Ayan. So guys, so habang nagbibiyahe tayo, gagawa naman tayo ng reaction natin. Ang gagawa natin ng reaction guys, ito kumakalat sa social media na nagrereklamo anak na namatay sa COVID daw dyan sa probinsya ng Palawan. Na sinasabi dito ng kanyang anak na 2 araw lang nag-stay ang nanay niya sa ospital at umabot na ang bayaran nila ng 700,000 plus. Guys, so bago natin ituloy ang ating reaction, ipasok muna natin ang ating intro pasok. So ayan na nga guys, ituloy na natin yung ating reaction regarding nga dito sa paniningil ng sobrang mahal ng hospital doon sa pasyente. Diba? So sinasabi nitong lalaki na kanyang anak, bakit umabot ng ganun kalaki ang mga bayarin? Member naman ito ng PhilHealth. Kaya nga minsan nakakapag-isip-isip din tayo na bakit ganun kalaki ang mga sinacharge nila pag sinasabi nila na ang patient is affected na COVID na yan. Pag sinabi kasi na ang pasyente ay namatay dahil sa COVID, malas mo na lang kung ikaw ang matsimpuhan at singilin ng ganun kamahal. Paano na lang yung mga kababayan natin na walang-wala? Saan mo sila pahuhugutin ng anong kalaking halaga para mabayaran mo yung bills mo sa hospital? Kaya nga siguro napapaisip na lang ako guys, sarili ko lang opinion to at sarili kong idea na siguro totoo itong mga kumakalat na balita na ang pasyente sasabihin nilang namatay dahil sa COVID at sisingilin ka ng ganong kalaki para kumita yung doktor, yung hospital. Lalo pa pag member ka ng PhilHealth. Kasi bakit? Doon nila sisingilin sa PhilHealth kung magkano ang bills mo sa hospital lang. Kaya nga guys, marami na ang hindi naniniwala dito sa COVID na to dahil sa mga lumalabas na mga balita, lalo na sa mga social media na maraming nagpatotoo na itong COVID na to ay hindi naman talaga totoong nakamamatay. Kung maalala nyo guys, dati nung nakaraan lang na mayroong kumakalat na mga videos ng mga doctors, hindi lang doctors dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. So pinapatutuhanan nila na ang COVID ay hindi naman talaga nakamamatay. Ito isang simple lamang na sakit, trangkaso na kahit inuman mo ng kung anong gamot, tulad ng mga gamot sa trangkaso, mawawala naman. So masyado lang nilang tinatakot yung mga tao kahit hindi naman talaga ito nakamamatay. So mapapaisip na lang tayo, bakit ganun ang nangyayari?
Bakit masyado nilang tinatakot yung mga tao na itong COVID na to ay delikado na kamamatay pag nahawa? Kasi bakit? May pera kasi. So pag may perang pinag-uusapan, lahat gagawin para kumita. So hindi ko naman ito sinasabi na talagang naniniwala ako na wala ng COVID. May COVID. Kaya lang, sinasabi ng mga eksperto at sinasabi lang ng mga doctors na itong COVID na to ay simpleng lagnat lamang na hindi naman mamamatay. So bakit pinapakalat sa buong mundo na itong COVID na to ay delikado at lubhang mapanganib at nakamamatay talaga? At marami ng araw talagang namatay dahil sa COVID. Nung una guys, nung unang lumabas ito, sakit na to dito sa Pilipinas, kahit ako man sobra talaga ako na bahala. Siyempre di natin alam, di natin nakikita. Yun yung pinakamahirap at mahirap na kalaban talaga, hindi mo siya makita. Talagang mapapaisip na lang kayo guys, kasi kung talaga ang COVID talaga siya ay talagang nakamamatay at walang lunas, isipin mo na lang, simula nung nag-lockdown nung unang taon na marami ang namatay daw, bakit yung mga kababayan natin na nasa langsangan, mga pulubi, walang tirahan, hanggang ngayon nakikita ko pa rin sila na andun, buhay na buhay, mga bata nagtatakbuhan, walang face shield, walang face mask, walang tirahan. Mapapaisip ka na lang talaga, ano ba itong COVID na to? May pinipiling lugar, may pinipiling mga tao, diba? Di ba mapapaisip din kayo, bakit sila hindi natatamaan ng COVID? Hindi sila namamatay? Ano ba yung mga taong lansangan na yan? Ano ba yung mga pulubi na yan? Mga immortal na sadyang hindi tinatablan ng virus na sinasabi nila napakadelikado at talagang nakamamatay, di ba? Tapos sabayan pa ng mga ganitong kumakalat na mga balita, lalong-lalo na ng mga nagbabiral sa social media, na ng mga nagpapatotoo itong mga ginagawang kabalbalan ng ibang mga doctors at ibang mga hospitals, na pag ikaw ay nagkaroon ng COVID ay masisingil ka ng ganun kalaking halaga. So paano na yung mga simpleng kababayan natin? Paano na lang yung mga taong minimum lang ang sinasabi, kaya ba nila bayaran? So guys, so para magkaroon tayo ng idea regarding dito sinasabi kong anak na nagre-reklamo na sinisigil ng ganun kalaki, panoorin natin yung video niya. Makikita sa statement of account ng lola mula sa Barangay San Jose na namatay dahil sa COVID-19 ang dapat nitong bayaran sa ospital ng Palawan. Halos 2 araw lang daw na nanatili sa ospital ang lola. Pero ipinagtataka ng pamilya kung bakit umabot sa mahigit 700,000 pesos ang kanilang bill sa ospital. Hindi rin daw nila maintindihan kung bakit mayroong professional fee na nakapangalan kay Dr. Odi Cipriano, samantalang ito raw ay binabayaran naman ng gobyerno. Questionable rin umano ang nakasaad sa statement of account na mahigit 550,000 pesos na hospital charge. So ito ngayon, although yes, wala kaming babayaran dito kasi nga i-cover ng PhilHealth. But it's not fair. Mali ito eh. Imagine a government doctor, sabihin na lang natin, a government employee performing his job as a government doctor, maniningil siya at ang sisingilin niya ang gobyerno din for 235,915. At itong hospital, ipaliwanag din nila ano mga hospital charges yon. Kasi ang hospital charges is 550,000 plus. Ang professional fee ng doktor is 235,000 plus. Ang total 786,000. Ano ang mga hospital charges niya na inabot ng 550,000? Ipaliwanag dapat ng hospital yan. Giit ng pamilya, wala naman silang dapat bayaran sa ospital. Pero ang sa kanila lamang daw ay bakit gano'n na lang kalaki ang sinisingil ng ospital, kahit pa sagot na ito ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Yun ang sinasabi ko, pare-pareho sila, imbestigahan lahat yan. Ibig sabihin, nurses, lahat-lahat, midwives, whosoever na nagtrabaho sa ospital, they have to be paid
by an insurance. Kung walang palang PhilHealth ang nanay ko, kami magbabayad niyan. 'Di ba? Pero tingin ko naman kung walang PhilHealth, hindi nila kami sisingilin ng ganyang kalaki. Kaya nilakihan nila yan kasi alam nila magbabayad PhilHealth at may pera ang PhilHealth. Kaya nga palubog ang PhilHealth. Ganyang practice, na booking na namin. Totoo pala talagang nirereklamo ni Governor Gwen Garcia ng Cebu. Kahit hindi COVID, kino-COVID nila. It is because hospitals and doctors can charge as high as 750,000 kahit simpleng ubo lang, namatay ng ibang sakit, sinabi COVID. They could make money from that. Lulubog talagang PhilHealth. Ano mangyayari sa Pilipinas? Isa pa sa inirereklamo ng pamilya ay ang nakasulat na indigent ang lola. Hindi raw ito totoo dahil pensyonado ang matanda. Ang isa pang hindi maganda dyan, nilagay pa nila sa record ng nanay ko, indigent. We are not indigent. My mother is not indigent. Siya ay pensioner, state pensioner, tumatanggap siya ng pension, being a teacher, at saka yung sa pension ng tatay ko as government employee. In the first place, lahat kami ay may trabaho. Ginapang kami ng mga magulang namin kahit mahirap lang kami. Hinihiling naman ang pamilya na sana ay maimbestigahan kung paano ang naging computation sa bills nito kahit pa 2 araw lang ito na namalagi sa ospital. Sinubukan naman ng news team na makipag-ugnayan sa pamunuan ng ospital ng Palawan at kay Dr. Odi Cipriano, ngunit hanggang ngayon ay wala pa silang tugon. Samantala, sa ipinadala na text message ni Department of Health Regional Director Dr. Mario Baquilod, nakarating na raw sa kanila ang reklamo at kanila itong iimbestigahan. Bukas naman ang Alpha News Philippines sa paliwanag ng ospital ng Palawan kaugnay ng ibinabatong reklamo. So ayan na nga guys, kung mapapanood nyo yung hinanain ng isang anak lalo sa sobrang laki. Imagine, may pension yung nanay niya, diba? Sila may mga trabaho, umaaray sa ganong kalaking bayarin. Paano na lang po yung mga ordinaryong Pilipino, lalo pa na sumasahod ka lang ng minimum wage sa isang buwan, may binabayaran kang upa, may binabayaran kang kuryente, tubig, pagkain sa araw-araw. Saan ka kukuha ng pera? Saan ka kukuha? Mangungutang, malulubog ka sa utang, lalo pa pag anong kalaking bills ang babayaran mo sa ospital. Kaya ko na ko guys, mas gugustuhin ko na lang mamatay sa bahay kaysa idala ako sa ospital kung sakali man at magkakaroon ng bills ng ganong kalaki ang pamilya ko, lalo pat hindi naman kami mayaman. Oo nga, sabihin natin may mga trabaho minimum. Magkano ang minimum? Alam nyo guys, hindi na nakakatulong yung mga ganyang gawain, masyado na nga naghihirap, mas lalo pa nilang ibabaon sa hirap. Kaya hindi natin masisi ang mga ibang kababayan natin, kasama na ako doon, na mga nagdududa sa mga pinapakalat nila balitang COVID na yan. O sumusunod na lang na kung ano ang ipinapatupad ng batas. Dahil kung hindi ka sumunod, ikaw rin naman ang kawawa pag nahuli ka nila, di ba? So kahit na kami sa trabaho namin guys, alam nyo ba, hindi kami natatakot na tamahan ng COVID. Kasi halos lahat naman kami inaninegative na sa COVID na yan. Alam mo kung saan kami natatakot? Na mawawalan kami ng trabaho habang nasa quarantine facility. Kung sakaling kami ay mag-positive sa sinasabi nilang antigen o swab na yan. Ilang araw, ilang linggo, mawawalan ka ng trabaho at siguradong wala ka rin kikitain. Paano ang pamilya mo na sa'yo umaasa? Paano ang mga babayarin sa halos araw-araw na bayarin o pangkonsumo kung wala kang kikitain? Kawawa. Kaya halos lahat kami, hindi kami masyado apektado ng pinapakalat nilang COVID na yan. Mas kami natatakot pag kami nag-positive dahil wala kaming sasahurin sa ilang araw namin na mag-stay sa COVID na yan, sa quarantine facility.
kahit honestly naman, kahit hindi lang kami, marami ding ganyan ang sitwasyon na mas natatakot na makwarantin dahil sa wala silang sasahurin, lalo kung ang lahat ng gastusin sa pamilya mo, sa bahay mo, isa yun lang umaasa, di ba? Hindi naman tayo makakaasa sa tulong ng gobyerno, kasi bakit? Ngayon nga nag-extend na sila ng ECQ. Hanggang ngayon, yung sinasabi nilang ayuda na ipamimigay doon sa mga apektadong pamilya na apektuhan ng ECQ na yan, na wala ng trabaho, na wala ng pasok, hanggang ngayon hindi pa rin nakakarating. Saan ka kukuha ng pang-araw-araw na pagkain? Hindi naman tayo ganun kayaman, o hindi naman kami ganun kayaman para makapag-stock ng pangungonsumi namin sa pang-araw-araw ng ilang linggo na doon lang namin kukunin kahit hindi lumabas ng bahay. Wala kami ganong kalaking saving para mapustusan ang pagkain sa araw-araw. Saan ka pupunta? Mangungutang. Diba? Saan ka mangungutang? Hindi ka naman makakautang ngayon na walang interest. Nangutang ka na nga dahil gipit ka, babayaran mo pa rin yung interest. Ang tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan nila i-extend yung yung ECQ na yan? Maswerte na lang yung mga tuloy-tuloy yung trabaho. Ako sabihin ko maswerte ako dahil tuloy-tuloy yung trabaho namin kahit nag-ECQ. Paano na lang yung mga ibang kababayan natin na walang-wala? Pag sinabing ECQ, lockdown, walang trabaho. Diba? Walang pasok. Walang income. Saan kakasa sa pang-araw-araw mo nakakainin sa ayuda na sinasabi ng gobyerno? Nasaan? Dala na tayo dyan. Kasi nangyari na nung nakaraan taon, yung ayuda na dapat sa mga pamilya na masyadong apektado at mga naapektuhan itong COVID na to, halos karamihan hindi nakarating. Bakit pinipili nila yung binibigyan? Ano pa? Maraming requirements. Diba? Anong binibigyan? Kamag-anakan, kakilala lang. Oo, sabihin natin may mga nakatanggap din. Pero iilan lang. Paano naman yung iba? Halos lahat naman apektado. Kaya maswerte na lang ako kahit papano. Pinapasalamat ko na tuloy-tuloy pa rin yung trabaho namin kahit may ECQ. Paano naman po yun mga talaga naman natigil sa trabaho at walang income sa araw-araw? Saan sila kukuha sa araw-araw nilang gastusin? Magpapagutom na lang ba? Kaya di natin masisi ang ibang mga magulang na kahit bawal lumabas, lumalabas sila para maghanap buhay, para may pagkain sa pamilya, kasi yung sinasabi nilang ayuda ay hindi naman nakakarating. Kaya tanging hiling ko at panawagan sa mga inauukulan, may imbestigahan ng maayos itong nagaganap ng mga anomalya sa mga ospital. Kasi kawawa yung mga pamilya na mga natatapatan. Sinasabi nilang paniningil lang sobrang laki. Sobrang kawawa. Ihirap na nga sa buhay, sisingilin mo pa ng ganong kalaki. Maswerte na lang po yung mga may pambayan. Paano naman yung mga katulad ko na mga ordinaryong mamamayan lamang at kumikita lang ng minimum sa araw-araw, na sapat lang sa pang-araw-araw na pangangailangan at gastusin, at sapat lang sa pagkain, sa mga bayarin. Paano na lang kung sa pamilya namin mangyari ang nangyari yan sa lalaki na yan, na singilin mo ng ganong kalaki? Sobrang kawawa. Kaya panawagan ko sa gobyerno, maimbestigahan ng maayos para po maiwasan ang pagdududa ng mga tao. So maraming salamat na rin sa iyo, Manong, at inilabas mo ang video na yan, at kahit papano lahat po ma-aware. So sa lahat, maraming salamat. Dito na po ako sa trabaho natin, at mag-iingat po tayong lahat. God bless all. Maraming salamat po.